What are the three types of management in trading? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya naman, panoorin mo ng buo, parang sa gayon marami kang matutunan. Ayos po. So pero bago yon, kung bago ka pa lamang pala dito sa ating YouTube channel, Facebook, or TikTok, ako nga po pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader. Isa tayong junior financial and investment analyst, but we're also content creator, business owner, and a global trader and investor across different financial markets. So tayo po yan, gumagawa naman contents about business, finance, and economics. So then, marami po tayong matulungan at matutunan yung mga Pilipino na nakikinig po sa atin. Ayos po. So kaya naman, magsimula na tayo. No? Ano ba yung three types of management in trading? Kasi sa trading po, hindi lang yan yung pagpili ng assets na ititrade mo, hindi lang yan yung allocation, kumbaga nakakahati-hati siya sa mga iba't ibang aspeto at sa mga iba't ibang functions niya. So, ito po yung tatlo na yon. Number 1, trade management. Number 2, risk management. And number 3, money management. So, ano po ang kinaibahan nung tatlo na yon? Ang una po muna is yung trade management, from the word itself, trade, minamanage mong maigi yung trade mo mismo, yung risk and reward, yung tinatawag po natin, no, na win rate mo, na pagpili mo ng crypto or any assets or market na tinitrade mo, papasok po yan lahat sa trade management. Yung strategic planning mo, trading plan mo, dyan po lahat papasok yun sa trade management. Number 2 naman po is yung risk management. When we say risk management, from the word itself, we mitigate or we managed to lessen the risk. No? So, yung meron po kasing two types of risk, yung uncontrollable and controllable risk. So, syempre, doon ka magpo-focus, ano ba yung mga risk, no, na pwede mo ma-prevent by using a strategic way of planning. So, yun po yung pangalawa, risk management, such as pag-set ng mga tamang risk and reward ratios, ng mga tamang stop loss orders. Yan po yan. And lastly, money management. Ibig sabihin po nito, parang allocation siya na kung saan nandun po nakadepende yung weight of allocation or yung mga percentages ng iyong pag-allocate. So, syempre, yan tatlong yan, connected po yan, no? Never go all in, and then definitely diversify, do diversification, and then mag-isip tayo na maigi kung ano yung mga bagay na gagawin natin bago tayo mag-trade. So, dapat po tayo ay maging disiplinado sa mga trades, no, na ginagawa natin para nang sa gayon, syempre, mas maayos yung result. Tandaan nyo po, right input equals right output. Hindi po tayo mamamali kung hindi tayo nagmamadali. Ayos po. So, yun lamang mga ka-traders. I hope nakatulong itong video na ito. And then, follow for more contents like this about trading, finance, and investments. The Estudyante Trader here.